Alam ko yan, naka-video tayo. Sige, basa. Siya po si Sister Ella Sabsalon. Magbabasa po siya ng talata ng Biblia tungkol po sa relasyon ng magulang at anak. Yan. Sige na, Sister Ella, pag-ibasa na lang. Lakasan mo. Nagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Maging maganda at mahabang inyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa pagmagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen. Oh. Ang una, anak. Ang pangalawa, magulang. Magulang, tatay, nanay. Or guardian. Halimbawa, wala ka ng parents, meron kang lola, lolo. Kung sino yung guardian mo, ha? Ang una, doon sa anak. Anak! Ano nakalagay din sa anak? Ulitin mo nga. Saan? Yung sa una, sa verse 1, sa 6, yan. Yung tungkol sa anak muna. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. O, kita mo? Walang nakalagay na iba dyan. Ang nakalagay dyan, yung anak, ikaw bilang anak, ang papel mo, sumunod ka sa iyong magulang. Yun lang ang papel mo. Wala ka nang ibang papapilan, kundi sumunod sa iyong magulang. O, di ba? O, sunod. Basahin mo. Sapagkat ito ang nararapat. O, Igalang mo ang inyong ama at ina. ang sabi, ito ang nararapat. Wala nang ibang nararapat dapat gawin ng isang anak, kundi sumunod sa kanyang magulang. Kayong mga anak, ito, kayong mga manonood ng video ito, para sa lahat ng anak yan, hindi lang kay Ella. Para sa lahat ng anak. Una, ang sabi ni Pablo, si Pablo, tagapagsalita ni Kristo. Kaya kung nagsasalita si Pablo, nagsasalita si Kristo. Pag nagsalita si Kristo, parang nagsasalita ang Diyos. Kapag nilabag mo yung sinabi ni Pablo, kinalaban mo si Jesus at kinalaban mo pa ang Diyos. Maliwanag. Ibig sabihin, kampog ka ngayon ni Satanas pag hindi ka sumunod sa iyong magulang. Pag kampog ka ni Satanas, ang lahat ng gagawin mo ay masama. Ano yung masama? Yan! Lakasan mo. Hindi sumunod sa magulang. Yan! Kasi ang utos, sumunod. Hindi ka sumunod. Yun ang gawa ng masama. Walang magulang ang nagtulak sa anak para ang anak ay mapasama. Ang lahat ng ginagawa ng magulang ay sa ikabubuti ninyong mga anak. Ngayon, bilang ganti sa paghihirap ng iyong nanay, ng iyong tatay, ng paghahalaga sa iyo, ang tanging gagawin mo lang, sumunod. Wala na! At sumunod, ano pa? At sumunod. Wala na! Tagasunod ka lang. At kapag sumusunod ka, ano nakalagay? Ito ang nararapat. Oh, yun pala yung karapat dapat na sumunod eh. Bakit kayo lumalaban sa iyong magulang? Bakit tayo nyo sumunod sa inyong magulang? Ibig ba sabihin, magaling pa kayo sa inyong magulang? Di balik na rin natin ang sitwasyon. Kayo na maging magulang. Kayo na maging tatay, kayo maging anak, ay tatay, nanay. Yung nanay ninyo, gawin nyo nila ka utusan. Ganon ba yon? Ang batas ng Diyos, kahit anong mangyari, anumang sama ng magulang mo, masama na siya kung masama. Ang sabi ng kasulatan, sumunod ka. Yun ang papel mo bilang anak. Okay? Ngayon, may pangako. O, tuloy natin, Sister Ella. Igalang mo ang iyong ama at ina. Yan. Paano mo igagalang ang iyong ama at ina? Huwag mong ibebenta.
Halimbawa, ang nanay ko po ganito. Huwag ganon. Kasi wala ka ng galang niya. Kung may galang ka, respeto, pagmamahal, pag-ibig, kung ano pang tawag dyan sa iyong magulang, hindi lumalabas sa bibig mo ang laban sa iyong magulang. Halimbawa, yun nga, sabi ko, may halimbawa, hostess ang nanay mo. Huwag mong sabihin sa tao, oy, ang nanay ko, hostess po. Hindi tama yun. Yang ikasasama ng magulang mo, tatalsik sa iyo yan. Kasi anak ka. Yan. Kaya, mamahalin mo ng gusto ang iyong magulang hanggang sa kanyang pagtanda. Kasi, tatanda ka rin at kung meron kang ginawang ganon, yung magiging anak mo, yun din ang magiging pattern nila. Kumbaga, cycled lang yan. Kaya kung minsan ang sabi ng anak, nung araw nga hindi mo naman kinalinga yung tatay namin kaya ngayon wala kaming amor sa'yo. Yun. Nagkakaroon ng refleksyon sa pamilya. Ngayon, ano pa nakalagay sa susunod? Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Oh, hindi sinabi ng Diyos, ito ang pangalawang utos, ikatlong utos, kundi sabi ng Diyos, ito ang unang utos. Period. Walang ikalawa, walang ikatlo, walang so forth and so on. Unang utos. Ano ang unang utos? Bilang anak, sunod sa magulang, surrender sa magulang. Mahalin mong magulang mo, huwag mo sisira ng magulang mo, huwag kang magmamarites, kung ano-ano man yan, laban sa iyong magulang. Lahat dapat pinagtatakpan mo ang iyong magulang. Kasi yung ikasisira ng magulang mo, refleksyon ka nun. Sa iyo rin ang balik. Kasi ikaw yung anak. Anong nakalagay? Unang utos na may ano? Kalakip na pangako. Oh. Alam niyo po, ito yung pangakuan ka, kahit hindi tutuparin. Sabi nga ng kasabihan, pinangakuan ka na nga, tutuparin pa. Pinangakuan ka, masaya ka. Ang Diyos pag nangako, ibibigay niya yan. Kasi Diyos yan. Hindi gaya ng tao ang Diyos. Ang tao sinungaling. Tandaan nyo yan. Lahat tayo sinungaling. Yung mga nanonood nito lahat tayo sinungaling. Mukhang tumututol kayo may talata yan. Makakala nyo. Ang Diyos ang may sabi niyan. Ang tao sinungaling. Pag na kayo kumontra, Diyos po nagsabi nun. Ngayon, balik tayo doon sa pangako. Pag Diyos ang nangako, approve. Pag tao ang nangako, bagsak. Bihirang nangako ang tao natutuparin. Pero ang Diyos, anong sabi ng Diyos? Tuloy mo, basa. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sinabi ba ng Diyos magiging masama ang buhay mo? Anong sabi niya? Magiging maganda ang iyong buhay sa lupa. Kita mo? Abang nasa lupa ka, pagagandahin ng Diyos ang buhay mo. Pag magandang buhay mo, maraming tao ang aanga sa'yo, kikilala sa'yo. Hanggat nabubuhay ka, pararangalan ka ng mga tao. Bakit? Hindi nila alam ang sikreto mo ay sumusunod ka sa utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Anak, sumunod ka sa iyong magulang, tatay, nanay, guardian, or lolo, lola, o kung sino man yung nagpapaharal sa iyo. Mahalin mo sila.
Pag sinabing mahalin, huwag mo silang sisirahin. Kasi pag sinisira mo sila, hindi na pag-ibig yun, hindi na pagmamahal yun. Paninira na yun, marites ka na. At ang sabi ng Diyos, pagagandahin ko ang buhay mo dito sa lupa. Pag sumusunod ka sa Diyos, tandaan mo, pagagandahin ang buhay mo, pag namatay ka, lahat naman tayo mamamatay eh. Kahit nung pabatak pa kayo ng mukha sa mga magagaling magpaganda, mabatak man yan, mamamatay din kayo. Mamamatay pala tayo. Pupunta ka sa langit. Kasama mo ang Diyos doon. Pero pag nilabag mo itong talatang ito, na binasa ni Sister Ella, pupunta ka sa impyerno, kasama mo si Satanas. Sino pong gusto nyo makasama? Ang Diyos o si Satanas? Kayo po ang bahalang mamili. Kung tatanungin nyo ako, ang gusto ko, makasama natin ang Diyos sa langit. Pero, kung akong tatanungin, tanong ko sa inyo, gusto nyo bang makasama ang Diyos sa langit? Or gusto nyo makasama ang demonyo sa impyerno? Simple lang po yan. Isang talata na lang, ano? Okay, babasahin niya. Alam niyo, masaya po talaga. Bakit ako masaya? Unang-una, itong pamilyang ito po, uli namin pagkikita, pandemic, 2019. Sipin nyo, 2019. Ano ngayon? 2024. 5 years. Itong si Ella po, bata-bata pa ito. Ngayon, 13 na siya. Less 5 is 8 taon lang. Isipin nyo. Nung kami uling nagkita-kita mga ito nang mag-pandemic po 2019 ng COVID-19. Ito ngayon. Bali, 5 years. Nagkita-kita kami. Kaya masaya ako. Kaya lagi ako nakangiti. Ito ba, Sister Ella, masaya naman. Malungkot lang dahil nasiyarunan ka. Ha? Dapat masaya ka kahit nasiyarunan ka. Bakit? Di naman kita yun ano ano bang tawag dito? Di naman kita sinasaktan para masaktan ka. Pinababasa ko nga sa yung salita ng Diyos eh. Hindi ako may sabi niya ng Diyos. Magagalit ka sa akin. Huwag kang magalit sa akin. Bakit? Magagalit sa iyo ang Diyos. Binasa ko lang, magagalit ka sa akin. Kayong mga nanonood, kayong mga galit sa akin. Kinakalaban niyo yung Diyos. Bakit? Nagbabasa lang ako ng Biblia, nagagalit kayo. Dahil natatamahan kayo. Ano sinasabi niyo sa akin? Kalbo. Totoo naman, kalbo naman talaga. Hindi ko naman may tatago ang katotohanan. Pero, guwapo. Nakita niya? Natawa siya. Naniniwala siya, guwapo. Ewan ko yung nanay. Ito yung nanay. Ayan. Maganda pa rin yung nanay. Maganda naman po talaga ito. Yan, hindi naman kumupos ang ganda. Ano? Ayan, si Sister Mian naman po yan, ano? Ang dakilang nanay. Okay. Panguli na lang, Sister Ella. Ngayon, hanapin mo yung 1, sulat ng 1. Basta hanapin mo yung 1. Sige lang. Sulat ng 1. Sige pa. Sige. Sasabihin ko sa iyo kung nakakain. Sige lang, ano? Sige pa, malapit na. Sige. Kasunod na yan. Sige, 1. Sige. Sige pa.
Ayan, hanapin mo yung 3. 1, 3. Ayan. Nakakatuwa naman po, no? Bata pa lang, para maturuan din sila. Isa pa. Sabi na yan. Ito yung dulo. Ito. Yung dulo, ah. Yan, basahin mo lahat yan. Yan, magbuhat dyan hanggang dito matatapos. Sige, yan, pagbasa mo yan. Si Jesus ang mula sa langit. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nasa salita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang pagkakataon. Ang tumatanggap sa kanyang pagkakataon ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Pagkat lubusang ay pinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang Anak at iniibig niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ayun. Sa halip mananatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Kanino mapupunta yung puhot ng Diyos? Doon sa mga hindi sumusunod. Yan. Kaya pinabasa ko po yan. Yung sumusunod, may buhay na walang hanggan sila sa langit. Yung hindi sumusunod, kahit na reliyosong tao ka pa, pag hindi ka sumusunod, delikado ka. Ang puhot ng Diyos ay nananatili sa iyo. Ibig sabihin, ganito, nabubuhay ka dito sa lupa. Alam mo yung batas bilang anak, sumunod sa magulang. Pero ayaw mo sumunod sa iyong magulang. Para bang kasi, may mga anak kasi na maganda ang hinabot sa buhay. Sabihin na natin professional, magandang anak buhay, na para bang po sila na yung bumubuhay sa kanyang magulang, parang sila yung magulang. Ano po? Kaya kuminsan ayaw na nila sumunod. Mali yun. Kahit ikaw pa yung nag-aakit ng malaking pera sa bahay, dapat pailalim ka pa rin sa iyong mga tatay, nanay, uncle, tita, o lolo, lola, o guardian. Yan. Kapag sumunod ka sa batas ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero, pag hindi ka sumunod, ang sabi niya, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Galit sa iyo ang Diyos. Mananatili sa iyo ang puhot ng Diyos. Habang nabubuhay ka at hindi ka susunod sa Diyos, ang Diyos ay nabubuhot sa iyo hanggat nabubuhay ka. Pag namatay ka, doon i-execute yung hindi mo pagsunod. Kaya pag namatay ka, diretso ka na sa apoy ng impyerno, wala nang bawi-bawi. Pero kung masunurin ka, pagkamatay mo, diretso ka naman sa paraiso ng Diyos. Amen? Oh, ikaw na nanonood ng video nito ngayon. Sino, saan mo gusto makarating? Pag nagwakasan yung buhay. Sister Ella, kung ikaw ang tatanungin ko, saan mo gusto makarating? Sa langit o sa impyerno? Bakit mo gusto sa langit? Bukod doon sa mainit ang impyerno, bakit mo gusto sa langit? Okay, ganito yan. Gusto mo sa langit, anong dapat mong gawin, Sister Ella? Yan. Salamat naman at meron kang natutunan, ano? Itanim mo sa puso mo yan, Sister Ella. Lagi kang magdasal sa Diyos, lagi mong hinihintulong ng Diyos na tulungan ka sa iyong pag-aaral habang lumalaki ka hanggang makamit mo yung pangarap mo sa eskwela, ano? At pagka nananalangin kayo, sama mo rin yung mga mahal mo sa buhay. Yung kapatid mo, yung mama mo, si tito mo, kung tito ang tawag mo dyan, kung uncle,
kung ano, kasama sila. Ano ba tawag mo sa tito mo? Okay. Pwede mo naman siya tawagin papa kung gusto mo o daddy. Kasi sayo mo sa gusto, yan ang natural ngayon. Siya na yung bagong asawa ng mama mo. No? Bagamat sa Pilipino, ang tinatawag talaga nila tito. Pero maraming pamilya, ang tinatawag nila tatay or daddy or papa na. No? Tandaan mo yan. Yan ay tandaan ng pag-ibig mo o paggalang sa iyong kapwa-tao. Nasabi mo gusto mong makarating sa langit. Ang isa lang ang batas, sumunod ka lang. Tandaan mo, pag ano man ang lagi mong itanim sa isip mo, ang pangarap ko, langit, langit, langit. Para makarating ako sa langit, sumunod lang ako. Sabi sa Biblia. Ayon sa Biblia, hindi ako may sabi, binasa mo lang. Ang salita ng Diyos ang nakalagay dyan. Hindi ako, ano? Kumbaga, sinabi ko lang sa iyo yan para magkaroon ka ng sapat na idea. Okay? Nangingiti ako pag nakikita kita na kasi ang tingin ko sa iyo, lagi-lagi mo na. Ano? O, sige. Bago tayo magwakas kung saan ka man pupunta, pasensya ka kung medyo natingilan kita, ano? At hindi ka naman lugi. Bakit? Kumain ka eh. Ang kinain mo ngayon, pagkain para sa isang literal. Hindi pagkain literal, kanin mo lang ito, tinapay. Hindi. Ang kinain mo ngayon ay pagkain na binigay ng Diyos sa atin. Tayong lahat ngayon dito kumain tayo. Ano? Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi kasama ang mama ko at saka yung baby. Kasi kahit baby yan, meron espiritu yan, tandaan mo. Kanya lang, bata lang siya. Hindi kaya natin na medyo malaki na tayo, no? Okay? Mag-pray tayo bago tayo magbukas, ano? Okay? Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, na sa iyong pagtutupid sa amin, pagtuturo. Ito po, yung binasa namin yung mga salita mo, particularly yung obligasyon ng isang anak sa kanyang magulang. Kasi po si Sister Ella, bata pa, meron siyang magulang, para maunawahan niya po ang yung batas na gusto niyang matutunan, na susundin niya. Kasi gusto niyang makarating ng langit. Yung sinabi niya po, hindi po nalingid sa iyo, Panginoon Diyos, at nalalaman mo yun. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Minsan pa, kaibigan, isa lang ang kailangan ko. Una, mag-like ka ng mag-like. Ikalawa, mag-share ka. Ay, yung mga nasisharean po, biblical teaching naman ito eh. Huwag naman kayong magkatubiling mag-share. Sabi ko nga, dahil po sa high-tech ng technology ngayon, share ka ng share kahit na hindi naman nararapat. Eh di mas maganda i-share mo na lang ito. Bakit? Eh tungkol sa salita ng Diyos ito, sa obligasyon ng magulang, ng anak sa magulang. Ano po? Para yung mga anak nyo, pabasa nyo, papanood nyo. Meron silang mapulot na haral, buhat po sa Biblia. Ang ginamit po namin Biblia, ano ba Biblia yan, Sister Ella? Yun, magandang balita, Catholic edition. Ano po, yan. Binasa namin kasi maliit siya. Eh, nakasalamin ako siya, bata, maganda pa timplada ng mata, 20-20 pa yan. Kaya maganda siya magbasa. Nawa, siya tagabasa. Sige po, ano, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Nandito po kami sa, ano ba lugar, Sister Nea nito? Oh, Bitas. Ha? Bitas Low Rise Building. Tenement. Bitas Low Rise. Okay. Old Tenement. Old Tenement daw po. Sa Bitas Old Tenement, dito po sa, ano? 99. Ito pa yung Barangay 99. Oh. Sonid District 1, Tondo, Manila. Sabi nga ng kasabihan, Tondo man, may langit. Parang hindi pupunta sa langit ang mga taga-Tondo eh. Joke lang yan.
Ano po? God bless us all po, no? Ang tawag ko po rito, Home Bible Study. Bakit siya naging Home Bible Study? Nasa loob po kami ng tahanan eh. Kaya Home Bible Study ito. Ano po? Ay po, siya po si Sister Ella Sabsalon. Dalaga na po. Ay, dalaginding. Dalaginding muna. Bago pupunta sa pagiging dalaga. Ito naman po yung kanyang mama. Ayan. Kumana, mga artistahin po talaga yan eh. Nung pa eh. Ayan. Meron ito. Ayan. Ayan. Ayan, sister. Oy. Kamay na po. Sige na po. Sobra-sobra na. Baka mawasak ang camera. Bye.